Ayan po, magandang araw at magandang buhay po sa ating lahat. Ayun, ako'y magbibideo pa sa salamat lang po kay Mami Lenny at saka po ito, habang nagla-live po tayo kanina, nag-PM po yung ating Mami Mar Juliet TV Vlog, isa pong OFW at naikatok po natin sa kanyang puso si Kuya Noridom at si Kuya Jimel. Una ko pong tatawagan si Kuya Noridom, sana may load siya para masagot niya. Yan. Para po makilala rin po ninyo ng live. Ayan. Ayan po natin. Sana po hindi blurred. Nakpo, nag-iikot. Yan, Kuya Noridom, shout out. Magandang gabi sa'yo. Wala ilaw. Sige, kaya bang buksan? Okay. Yan, nakahiga na pala siya. Yan, Mami Mar Juliet. Mami Mar Juliet TV Vlog, marami pong salamat. Hubad-baro din po si Kuya Noridom, parang si Kuya O pag nasa higaan. Naabot ba ilaw? Ayun. Ayan, ito. May mga sungkit-sungkit din po siya. Ayan, magbibihis daw po muna. Ayan, tsaka kay Mami Lenny, hindi ko pa rin na-forward yung pagmamahal mo. Yung pang ice cream ni Kuya Noridom, hindi ko pa na-forward, isasabay-sabay ko na po. Kaya lang, bagamat wala pong nasira na rin po yung Gcash ng kanyang anak. Ayun, napuntahan natin si Kuya Allen sa live niya. Lilibutin daw po siya bukas pag namasada. Okay lang ba Kuya Noridom yan? Yung Gcash mong pinasa, hindi okay eh. Wala. Hindi na raw active. Sabi niya. Sige, okay lang po yan. At kahit nilalagnat din daw si Kuya Allen, masakit yung kanyang mga katawan. Pero sabi ko bukas, kung okay lang, libutin ka ulit. Wala, okay lang. Kahit pagka malakas na lang siya, okay. Hindi, sabi naman niya, dadaanan ka raw niya bukas. Habang namamasada siya. Hindi nga ako nakakalabas, may bagyo eh. Kaya nga, tsaka baka maulanan ka. Mahirap naman yung ano. Kung sakasakali pa, para sulitin na po natin yung utos kay Kuya Allen. Ano ba gusto niyong pabili? Naka-receive kasi tayo ng munting pagmamahal kay Mami Mar Juliet TV Vlog ng isang OFW po. Dalawa kayong napili na pagbigyan. Ang dami kasing bawal sa akin ng kung ano-anong mga sardinas, bawal. Lahat ng may acid. Ay, bibili ko na lang ng yung pwedeng ulam, meaning maluluto na may lahok na gulay. Yun. Pera na lang. Saka pagka naubusan ng gamot, bibili uli ako. Ganun. Sa gamot na lang natin ilagay. Ano lang naman, munting pagmamahal lang naman yon. Maaring masundan, maaring mag-abang-abang ulit tayo kung may makapanood dito sa kalagayan po ninyo, di ba? Palagi tayo papasalamat sa Diyos po. Tapos sunod yung tumutulong. Ang mga babae. Kaya po, yun, nabinamanuhan po natin si Kuya Noridom. Tapos, napangalawahan. Tapos ito po, pangatlo. Sana po. Ito Kuya Noridom, munting pagmamahal lang naman. Hindi naman, hindi man tayo malaking channel para makapag-share ng malaking blessing. At yung ating mga mga pinaglalambingan din, mga OFW po na sinishare lang nila yung munting blessing din na sobra sa kanila. Kaya, yun Dati nga pong wala eh. Di nagpapasalamat pag mayroon kung ano tumatay ng anak. Opo. At God is good all the time naman. Ito sa mga hindi pa po nakakakilala kay Kuya Noridom, Adam ng Calamba, Laguna po. Kuya Nore, hindi ay. Noridom. Kumbaga, tubong Batangas ka, tubong Laguna. Lumaki ako sa San Pablo, pero Batanggenyo ang lahi ko. Batanggenyo. Kumbaga, palipat lang kayo ng Laguna.
Hindi, sa San Pablo na ako pinanganak. Sa Laguna, San Pablo. Yung angkan nyo lang, yung angkan nyo, yung nanay at tatay mo Batangas. Nasa Batangas, sa Parte Garcia. Ayan. Lahat. Oo, may pa-music na naman sa kanina nung pag-end ko, tatawag sana ako, may pa-music na naman sa kapitbahay. Aki kay pasarado nga ng pinto. Ay Camille. Ayun, may music. May music sa kapitbahay. Pasarado nga ng pinto. Ala, bawal kasi yung may music. Tsaka yung bintana, sarado mo. Oh, rinig na rinig yung ingay. Bawal kasi yung yung may music na ganyan sa kwentuhan. Pag ina-upload, ma-CCP. Bali, 48, 46 ka pa lang ba, Kuya Loridon? 48. Bata pa. Ano po, Mami Marguerite, kung mapapanood nyo po ito, si Kuya Loridon po, yung dati niya pong asawa, OFW din. Dati siyang jeepney driver. Kaya lang nung nakaapat na balik yung misis niya sa pag-abroad, pero hindi sa kanya umuwi. Kumbaga, mahirap man tanggapin, baka may iba na. Or baka mas mahal yung pamilya, yung mga magulang. Kaya, tsaka isa pa nga po, hindi na kayang maghanap buhay ni Kuya Loridon. Bumabalok, tumitigas na yung kanyang mga tuhod. Yung mga pakita nyo po yung inyong kamay, Kuya Loridon. Pakita nyo. At ayun po yung kanyang kamay, balok-balok na po dahil sa tinamaan po siya ng sakit na acidic. Hanggang sa nagnanana po yung mga daliri niya. Hanggang sa hindi niya man po pina-opera, siya lang daw ang bumubutas ng mga nana hanggang sa bumaloktot na yung mga daliri po. At kumbaga, ano po, kung magtatrabaho, wala na rin po. Sa katulad po namin PWD, wala na po talaga kaming gusto man nung isip namin na magtrabaho kami at ng puso namin, pero wala na rin kakayanan. Ba't ba umi-echo? Ganon na lang siguro po, Kuya Loridon. Ipapahatid ko na lang kay Kuya Allen TV yung pagmamahal. Total, namamasada naman siya ng motor. At ayun po, kaingay po dito sa kapitbahay. May tugtugan kasi. Ayun po yung kanyang mga kamay. Nang malakas, Kuya Aw. Ano po? Oo, nabiyahe pa ako ng 2019. Kasama ko, nakahingo na ako pa ng Apo. Bali nung nagbaluktot na yung mga daliri mo, mga ilang taon na? 2019 ako nagkasakit. At 2019, bali pumapatak na rin 7 taon. Ay, 6. Nag-abroad siya nang dumating. Wala, doon na sa kanila. Ilang beses ako, palaging ganon. Pag uuwi, 1 buwan na sa kanila. Pag wala ng pera. Pero pinababayaan ko lang para sa anak ko. Baka naman nagkulang kayo sa bengbang. Kasi May anak ko na, 2. kumbaga sawa na rin ano. Kaya anak ko siya sa una, tapos 2 sa'yo. ano niya, ako'y naghahanap buhay na para sa kanya. 3 taon wala kaming anak. Baka po, pero palagay nyo, wala pa siyang boyfriend. Ay, siya palagay ko hindi na rin ako palagay. Hindi ko nakikita eh. Hindi, kung may pagkakataon eh, ligawan natin ulit. Ay, hindi. Ayaw na. Bakit? Paano kung humingi ng tawad na sabihin niya na, o sige, ako naman na mag-aalaga sa'yo, ako magtatrabaho. Ako na nag-alaga halos sa bata. Nalagaan niya ng baby. Pag 3 taon na hanggang lumalaki, Kayo na. kinuha niya kung 9 na taon na yung aking 12 na edad ng aking lalaki. Tapos wala na siya. Wala na siya. Bago parang gusto yung mawalan ako ng sa aking mga anak. Karapatan ng feeling niya, pinaibigyan niya ako ng kumpletong sulit. Ay nasweldo kahit 1 beses. Hindi nagbibigay ng cash sa akin yung sahod niyang padala, 20 mil. Sa pagiging OFW. Nakakarap sa akin.
Dalawa anak ko, nakakarating sa akin, 8,000, ganyan. Eh, yung mga anak nyo naman po, malapit naman sa nanay nila. Eh, ito na, malalaki na, 22 ang lalaki, nag-asawa na. Eto pong babae, wala pa asawa. Nakikitira ako, nag-asawa na ng taga Quezon, 33 ng asawa. Ah, May may, may, 17 ang anak kong babae. na-inlove sa may edad. Aray, naupa din sa Kalamba, ay ako'y nakikitira lang. Dating wala ako din eh. Eh, dati, saan kayo nakatira dati? Nakikitira din lang sa San Pablo, doon sa pisang ko. At dahil nga po, hindi po nakakain ng pera nung kapisan ko yung kasawa kong yan. At magsusugal yan, mamadyong, chismosa, matasin. Karami kasi, kaya nga po, karami ng liligawan eh. Bakit siya pa naligawan niya? Lahat ng hirap ko, ay sa kanya ko binibigay yung pinagdadrive ko. Bago ngayon wala nang pakinabang, wala na. Hindi mahawakan ng kapatid ko. Kung talaga, sayang. Sayang Kaya yung... sa biglaan. Kumbaga, wala nang ligawan na naganap. Hindi kasi ako, balo ako sa asawa ko sa una. Byudo po kayo, byudo. Tapos tayo at nagkamayoma, lumalaki dyan. Nakailang opera sa PGS, 3. Nagkaubos-ubos. Ito sa San Pablo. Napabenta na yung bahay namin. Ang 3 opera sa PGS at saka sa San Pablo ay kulang pa 400,000. Napabenta yung bahay at lupa namin, 250 lang. Sa Laguna, sa Pablo. Hindi, nabaon pa kayo sa utang kung gano'n. Ako na nababayaran yung iba at kapatid naman yung tatay niya. Dalawang kapatid tsaka tatay niya dating magandang trabaho. Ay, Chingo, wala ko kinuha doon sa bahay. Binigay ko na, binenta na nila. Kaya nga po, kumbaga, hindi malaki iniwanan ng anak bago, kung nagkaanak sana kayo doon, baka hindi na kayo nag-asawa na iba, di ba? Wala po akong anak, bago mga ilang buwan, ayan, ako nagdadrive nga po, nag-area, lago sa Batangas, kung saan. Tapa. Nag-area ako ng nag-area ng mga location. Dati Kaya naging delivery truck. Ahente, laging kasakay ko sa Delivery driver ang ano. yun, bago po, napikot ako. Napikot kayo nitong asawa niya. Baka maganda siguro. Maganda siguro. Ano pa naman? May itsura naman. Kumbaga, hindi kasi, noong mga panahon na yon, o mo namatayan kayo ng asawa, kumbaga, mahanap kayo ng magmamahal sana sa inyo. Edad ko nung namatay na ako ng asawa ay 24. Bata pa rin. Kaya nga po. 25 na ako eh. Yung napangasawa nyo, may edad sa inyo. May edad siya akin mga 4 na taon, pero wala naman akong anak. Di siya madalit sabi, binata. Siya may anak na 2. Kayo tumulong kayong bumuhay din sa dalawa niyang anak na una. Okay, mabait ako sa asawa. Sinusulit ko yung aking kinikita dahil siyempre asawa ko. Hanggang nakikita ko lagi na nagsusugal. Tapos chismis na chismis. Minsan darating ako ng tanghali, walang luto. Kaya ako ba't pumayag kayo ng gano'n? Akala ko, lagi feeling natin lalaki, magiging maayos. Pagdating pa ng panahon, malalaki na yung anak niya, tsaka anak ko, bigla na lang ganyan pag nag-abroad. Nakatuntong ng abroad. Pero, ano yun siguro? Dahil hindi naman kayo kasal, nag-boyfriend na iba siguro yun? Dahil di naman kasal. Ay takot sa akin, kahit tiyuhin niya. Hindi. Ako dumadaan din sa Kabuyaw. Kaya nga po, noong mga panahon na nakakalakad pa kayo, sa ngayon. Kapag nakakanaon. Ngayon, hindi na. Ngayon, hindi na. Tatawanan na lang nila kayo ngayon. Ibig sabihin, nagtatawa na kami ng konti. Kampi-kampi kayo yung magkakapatid. Yung kala mo pinapatay. Kala mo sinasaktan. Kaya nga. Pero kung halimbawa, wala namang asawa at balikan kayo, patawarin nyo rin. Kung handang pagbago. Ay siguro pag baka pag 70 na siya o 80 na. Hindi. Kasi halimbawa pag hinipo ng Lord ng puso nun, mag-ano po yun. Kaya ako lumaki ng walang tatay. Wala akong pinanganak. Ang nanay ko, kaya ako rin makasama at nagtatrabaho din sa malayo.
Iwahiwalay din kami, broken family. Ah. Phone. Yan kung ang nangyayari sa akin, anak ko na lang iniintindi ko pa rin niya yung iniisip. Pero yan, Kaya naging ano rin, kumbaga naging matibay ang puso nyo kasi galing din kayo sa broken family pa rin. mag-asawa, kailangan magkasama. Ay nakakapat na abroad yun eh. Yung asawa ko na, nag-abroad din siya. Iwalay siya. Pero ano, ganun pa man po, nung mag-abroad, talagang sa magulang umuwi o sa boyfriend? Baka sa boyfriend umuwi. Pagka nauwi, bago pa, uuwi ka pa sa Pablo, siyempre, tatampo ako. Ah. Ay pagka dumating ng 3 linggo, mag-iisang buwan, saka pupunta sa amin. Wala nang patas nun. Okay pa rin, pero payangot gawa ng bata po. Dahil sa mga anak po ninyo. Pero pero yung dalawang anak nyo, walang galit sa mama nila, yung dalawang anak nyo. Ano, 4 na taon, 3 taon. Kaya naitatay ako, nabiyahe, makapaliguan. Yun, magtatanong kayo kung anong sistema. Hindi nga, ay ibig sabihin, yung mga anak nyo naman, walang galit sa nanay nila. Napagtaray nga ako pag hindi rin magkainggi. Kahit kaya nga po, sana itong mga anak ninyo, wag nang magaya sa broken family. Napupunta-puntahan din naman. Pumupunta rin sila sa nanay nila. Mahirap pang... Asawa ko yan. Sobrang hirap po yan. Laki ng hirap po dyan. Pero ngayon nag-a-abroad pa. Narinig ako sa kanila, sa Kabuyaw. Hindi na nag-a-abroad. Nagtatrabaho yata sa Kanlubang. Kahit isang beses, mahigit na 1 taon akong paikot-ikot din sa malalayo. Hindi man lang mapuntahan, ay siya malakas. May ano po yun. Baka may iba na nga. Kaya ayaw na kayo makita. Ano ang problema sa akin, Kuya Au? Hindi, kumbaga, may iba na yun, kaya ayaw na kayong puntahan kasi magagalit na yung boyfriend niya. Wala problema sa akin. Kahit masama loob ko, wala mo akong magagawa. Ano ang magagawa? Tanggapin na lang. Hindi ka siguro baka sisilipin ka nun pag talagang wala. Yung bagsak na ang katawan, hindi na kayang ano. Dahil may karamdaman tayo. Kaya ko lang akong dumikit sa akin dahil baka nung kalakasan ko, kaya ko lang ako ginagago ng tao. Hindi nga po, sa ngayon nga po, PWD na tayo, wala na tayong magagawa. Kumbaga, itong misis nyo, sa kabila ng kalagayan nyo, maaaring may iba nang sinandigan niya. Noon, sinandigan kayo para maitaguyod niya yung dalawa niyang anak. Sumandig sa inyo kasi malakas ang hanap buhay nyo eh. Dahil driver kayo. Wala akong pagmamahal na sa kanya. Ang pinagagalit ko, yung pinaghirapan ko, sobra. Wala na, hindi na po may babalik yung pinaghirapan nito. Nalustay niya na yun. Kumbaga, sasakit na lang po yung, sasakit na lang yung kalooban nyo na ginawa nyo ang lahat para ma-abroad siya, mabuhay yung dalawang anak niya. O tama, binigyan ko yung dalawang anak, pero pinabayaan niya, kayo pa rin na nagpalaki sa dalawa yung anak. Yun. May pa sa kapatid tao eh, pamangking kapatid. Ang mga anak ko wala tinitiran niya yun. Yung alin po? Yung kanyang binigay ng kanyang ninang na bahay, natira yung kanyang kapatid na lalaki. At tinitira niya, malaklak. Ang mga anak, wala, yung 3. Baka galit din po sa mga anak yung misis nyo. Kung malalaman mo lahat na kasama mo, susuko ka, wala sa akin. Kita ng Diyos. Ano siya talaga? May bisyo pag gano'n. Baka ayaw niya ng kinokontra. Nabili, lagi sa lupa. Pagka bibili lupa, 4 na lupa nasa Kaya nga ayaw niya siguro ng kinokontra, pinakikaya naman. Kahit yung mga anak niya, 4 yung anak, kahit isa walang kasama. Nung kalilit na pa anak niya, akin lahat. Kaya nga po, yumabang siya nung ma-abroad, nung pumunta ng pera. Naupa, akin lahat. Akin lahat, upa, pambaon, pagkain lahat niya akin. Pero sa 4 niyang anak, kahit isa wala siyang kasama sa bahay. Ay hindi yun inaron niya po sa kapatid. Kahit sila doon ng kanyang mga kapatid. At sama-sama sila ng angkan. Anong magulang, tapos namatay na wala na siyang magulang ngayon. Gawa ng bahay yung niya nag-approach si Bonsol. Bonsol pa bahay. Kaya nga po,
darating din yung araw pagtanda nung napangasawa nyo na yan, magsisisi rin niya kasi. 4 yung anak niya, kahit isa walang malapit sa kanya. Kawawa din yan. Pag may ng pakinabang, ay rumisakit na, hindi ka papasin. Pero pag may pakinabang, tatawa. Nakuha na mamatanda. Humihingi pa rin ng tulong. Pagdating ng gabi, talo kami. Pag pinakita ko yung pera ko pinikita, nakatawa na. Pag nakuha bago mapagwalay na ako. Pakirap. Kumbaga, pagka sa pera, lalambing-lambingin kayo, binibigay nyo naman. Pera, ganun talaga yun. Ano yun? Kumbaga, napapaikot niya kayo sa palad niya. Kasi, kunwari, galit kayo. Hindi na magdadala kaya hindi na. Baka na siya sa buhay niya. Wag na rin pong ano. Kumbaga, yung ginawa nyo rin mong unang panahon, kalimutan nyo na yun. Lalo lang kayo masasaktan. Kaya malayo na akong babae. Ngayon yung anak kong babae, doon sa kanilang barangay, nag-laundry. Yung anak niyong babae, ang trabaho niya, laundry. Oo, 400. Ganyan pa ang pamasahe, ganyan kain. Yung asawa po niya, di ba driver? Ay, na to. Lagi biyahe Mindanao. 2 linggo bago umuwi. Wala namang pamilyang iba po yun. Ay, may anak din sa una. Ang hirap. Ang hirap. Kumbaga. Paano bang ipapaliwanag? Mahirap talaga. Tulad, may iwanan kayo, darating lang anak niyo gabi na, ganon. Ako'y nag-alaga ng ina, nung 15 ako namatay. Tsaka, itong buwan, patay yung 2 ko ina. Pinuhay ko sa ito. Yung mga kapatid nyo, ilan kayong magkakapatid? Ala na kayong kontakan. Yung isa ay dinadayan si namatay na nung lockdown. Yung isa ay nagpatay. Yung isa na barel. Yung isa ay nagpatay. Di wala na rin kayong kapatid na tatakbuhan kung sakasakali. Kapatid pa ako sa ina, nasa munisipyo sa San Pablo. Ayun naman, pinupuntahan kayo noon. Ay hindi na ako na di ko galing ng asawa noon. Hindi ko galing ng hindi ko napunta pa. Siyempre kahit kapatid nyo lang sa ina yun, masakit sa kalooban yung pag nakita. Di ba, nagpupunta kayo sa mga pilahan na namamalimos. Matalino yun. Hindi wala na pakialam sa alas at iba magaling ng mga asawa eh. Yun lang hirap din. Pagka broken family na ano, no? Ayaw na ako yung palahingi. Susumpat lang yun. Hindi, yung tipong sa kalagayan po natin PWD kasi hindi na natin maiiwasan. Hindi na po kakainin na natin yung pride natin kahit masakit. Kasi wala na tayong kakayanan. Paano gagawin ko eh? Hindi kumbaga kung halimbawa kung pupuntahan kayo ng kapatid niyo, estimahin niyo. Pero hindi na kayo pinupuntahan. Hindi. Pupunta yan, isang beses lang daw sa Kabuya nung ako'y naroon pa. Hindi pinakikibalitaan kung nasaan kayo. Isang beses siya pumunta sa Kabuya. Dinala na ako ng pilar. Kaya nga, matigas din ang puso nila. Hindi, yun naman po. Kaya ako hindi masyado nahingi doon. Lahat ng namatay siya siyang gumagastos. Hindi, pag nasa City Hall naman po kasi, ngayon, pag namatay, libre naman yung kabao. Pero mo namatay 4 na kapatid. Yung inananay ko pa, siya pa rin, tsaka lola. Matalino yun, kaya siyempre, masama na loob nyo sa sarili, walang natulong. Yun nga lang. Mahirap din. Pero ganun pa man po, para hindi na masyadong mapikwentuhan natin, nilalagnat nga ako, maliligo na rin ako. Pero itong pagmamahal na iihatid ni Kuya Alin bukas dyan, galing po kay Mami Mar Juliet TV Vlog, isang OFW, tsaka po yung pa-ice cream po ni Mami Lenny Triles ng OFW din po sa bansang Gangti. Isesend ko po. Salamat po. Isesend ko po kay Kuya Allen para kasi wala kayong Gcash. Pasensya na po kayo, pasensya na. Hindi po, kumbaga si Kuya Allen na lang maghahatid po dyan. At iabot na lang po sa inyo kasi marami palang bawal na pagkain din sa inyo, pang ulam na lang at panggamot. At kung sakaling
Apo. At talagang maghapon tayo magkukwento na sa buhay ko. At kung sakasakali, Pelikula. apo. At kung sakasakali man po na may pagmamahal uling ma-receive, tawagan ko po ulit kayo, okay? Salamat po. Yan. Palagi tayo salamat po sa Diyos. Apo. At saka po kay kay Mami Marjuliet TV Vlog, maraming salamat po. Salamat din po kay Mami Lenny Triles. Yo, shout out po natin at pinasasalamatan din yung ating mga mami, mga daddy, mga ate, mga kuya, mga ninong at ninang. At syempre, yung mga Mac and Cell. Tapos, Kuya Nori Dom, siguro, mas dalasan mong magkape. Yung kape na hindi 3-in-1, yung kape na hindi black coffee, yung kape na hindi mamahalin, mumurahin, yung kape na 4 na letra, yung kape, kausapin ang Panginoon everyday. Salitang kape, pero lagi niyo pong gamitin. Ito po nagbigay sa akin ng cellphone. Apa. Kaya binigyan ko nung yung sa Diyos ay para makapanood ako. Yung nagbigay po niyan para makapanood kayo ng mga palabas po na about sa mga Bible study. Salita ng Diyos sa ng Ayun, lagi po kayo makikinig po at lagi po kayo mananalangin. Ayun, Mami Marjuliet, Mami Lenny, masyadong haba na po, may tatawagan pa ako ng isa. Mami Marjuliet TV Vlog, maraming salamat po. Magbababay-babay na po tayo para makapaligo na rin. Bye-bye.